May tanong ako sa iyo. Kung may 1 million XRP ka ngayon, sigurado ka bang yayaman ka? O baka sa bandang huli, mawalan ka pa rin ng pera? Ngayong taong 2025, usap-usapan na naman ang presyo ni XRP. Umaabot na po sa milyon ang halaga ng mga portfolio ng ilang holders. Pero may babala po ang isang eksperto. Kahit pa sobrang dami ng XRP mo, pwede ka pa ring mabankrupt kung wala kang malinaw na exit strategy. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mas malalim na kahulugan ng financial freedom dito sa mundo ng crypto. Bakit ang pagkakaroon ng diskarte ang tunay na susi at kung ano po ang epekto nito para sa atin na umaasa kay XRP para sa ating kinabukasan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung bakit hindi sapat na marami kang XRP. Marami ngayon ang naniniwala na ang pagkakaroon ng maraming XRP ay siguradong daan patungo sa kayamanan. May mga influencer tulad po ni Ginoong Eduardo Farina na nagsasabing kailangan mong mag-ipon ng 10,000 XRP para magtagumpay. Si King Vale naman ay mas matindi. 50,000 na XRP daw ang sikreto sa pagiging mayaman. Pero teka lang, ayon naman po kay Ginoong Jake Claver, Managing Director po siya ng Digital Ascension Group, hindi sapat na meron ka lang maraming tokens. Kumbaga, para kang bumili ng lupa pero hindi mo alam kung anong itatayo mo dito. Para saan nga ba ang XRP mo? Ibebenta mo ba ito pag tumaas na? I-stake mo ba? I-reinvest mo ba? Kung wala kang plano, sayang lang ang dami ng hawak mong XRP. Ngayon ay ano ba ang exit strategy at bakit po ito mahalaga? Kapag sinabi nating exit strategy, ito po ang plano kung kailan, paano, at magkano ang ibebenta mong crypto assets. Hindi ito basta-basta desisyon na ginagawa lamang kapag feel mo na. Ayon po kay Ginoong Claver, ang mga taong walang plano ay parang mga naglalaro lamang sa sugal. Kahit pa may 1 million XRP ka, kung wala kang plano, pwede ka pong maubusan ng pera sa maling timing. Halimbawa, nagpanik ka. Nagbenta ka ng XRP habang mababa ang presyo. O kaya naman, naging ganid ka. Hindi ka nagbenta kahit mataas na tapos bumagsak. Ubusan talaga. Ang sabi nga ni Ginoong Claver, have a plan and execute. Ngayon ay paano naman po nag-react ang crypto community sa paalala na ito? Natural, maraming mixed reactions ang nakuha ni Ginoong Claver. May mga nagsabi na parang pinupush niya ang centralized custody na sistema. Iba naman, tinawag po ang diskarte na para lang daw sa mga sugarol. Pero ipinunto ni Ginoong Claver, ang gusto lamang po niya ay personal responsibility. Hindi niya sinabing ibenta nyo agad, kundi magkaroon lang tayo ng plano kung paano tayo kikita o magpuprotekta ng yaman. At marami ring sumang-ayon sa kanya. Si Robinson Guerra. Yan ay ikinumpara po ito sa mga lottery winners. Biglang ang yumaman pero dahil walang alam sa pera, naubos rin lahat. Tama siya. Dito sa crypto, hindi dami ang sukatan ng tagumpay, kundi kung paano mo ginagamit ang yaman na hawak mo. Ngayon ay ano naman po ang freedom number at bakit dapat mo itong alamin?
Meron pong isang eksperto na nagbigay po ng payo at siya po ay walang iba kundi si Ginoong Armando Pantoja. Isa siyang batikang crypto analyst na naglabas po ng gabay para sa mga posibleng XRP millionaires. At ang unang hakbang ay alamin ang tinatawag na freedom number. Ito ang halagang kailangan mo para sa ideal lifestyle mo bawat taon. Tapos, dodoblehin mo ito bilang safety margin. Halimbawa, gusto mong mamuhay ng 1 million pesos kada taon. Kailangan ang freedom number mo ay 2 million pesos. Ang goal mo ngayon ay gumawa po ng passive income na magpuproduce ng ganitong halaga nang hindi ginagalaw ang principal mo. Ngayon ay paano mo naman protektahan ang iyong principal investment? Kapag dumating po ang time na tumaas si XRP, sabihin natin na umabot ito sa presyong $100 at naging milyonaryo ka, huwag mong gastusin agad. Ayon po kay Ginoong Pantoja, ang pinaka-importante ay mapanatili ang principal. At paano? Gumawa ka ng passive income gamit ang staking, interest-bearing crypto accounts o kaya real estate. Maghanap ka ng paraan para kumita ang pera mo habang natutulog ka, hindi habang inuubos mo ito sa mga luho. Ngayon ay, kailan po dapat magbenta ng XRP? Dito na po papasok ang written exit strategy. Oo, isulat mo talaga kung anong presyo ka magbebenta. Anong percentage ng holdings mo ang ibebenta mo sa bawat level at anong gagawin mo sa kita. Halimbawa, sa $10 ay ibebenta mo ang 10%. Sa $50, 25%. Sa $100, 40%. At ang natitira ay yan ang magiging panibago mong investment. Kapag may ganito kang plano, hindi ka na masyadong magpapanik o magiging sakim. Malinaw sa iyo ang direksyon mo. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, marami ang umaasa sa crypto bilang pag-asa para sa mas magandang buhay. Pero dapat po nating tandaan, hindi porke hawak mo si Bitcoin o si XRP ay yayaman ka na agad. Hindi lang accumulation ang susi, kundi education, planning at saka execution. Kung ngayon pa lang, walang malinaw na plano ang isang Pinoy crypto holder, baka mawalan lang din siya ng pag-asa sa bandang huli. Dapat maging matalino po tayo. Hindi po sapat ang hodl kung hindi natin alam kung hanggang kailan at para saan. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang paalala ni Ginoong Jake Claver ay hindi pangit, kundi timely at makatotohanan. Tama po siya. Maraming holders ang walang malinaw na plano. Gusto nilang yumaman pero walang diskarte. At kung gusto natin talagang umangat sa buhay gamit ang crypto, kailangan nating seryosohin ang bawat hakbang. Hindi po ito laro. Ito ay isang investment. Kaya sa lahat po ng mga XRP holders, tanungin natin ang ating sarili ngayon. May plano ba talaga tayo? Or may plano ba talaga ako? Kung wala pa, ngayon ang tamang panahon para simulan ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.